This is Radio Boracay, the home of reggae and cool beach music. Webcasting live worldwide from Boracay, the Philippine Islands. This is 106.1 Radio Boracay. Rhythm of the ocean, the music of the seashore. Beach radio, beach radio, 106.1 Radio Boracay. The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. 106.1 Radio Boracay. This is the Sonic Center of the Sun. Blazing hot. All over the island of Boracay. Radio Boracay 106.1. All over the archipelago. Stand back. We don't know how hot this thing's gonna get. This is Boracay's best mix. RB 106. 6. Kag mga kabyanan. Sa siningat yon, yari na kita sa second segment sa aton programa Counseling Time sa radyo. Kag at the same time, live tayo sa radyo and also mayroon din tayong Boracay Malay streaming. So sa sininga gabi, salamat, kumplito kami. Ang tandem ng Peter and John tandem sa ating talakayan sa radyo, Counseling Time sa radyo. Ang inyo abyan sa sininga gabi, Pastor Peter Marculario sa Malay Gasol Baptist Church. Kag salamat ko na. Ako po si Jonathan Noah Russell. Good evening sa inyo lahat. Namin ganit nag-reunite ang aton na tandem kayang gabi, Pastor. So, salamat din sa Ginoo makapadayon kita kumplito sa aton programa second segment sang Counseling Time sa radyo. Kag aton gid nga ginapasalamatan tanan naton nga mga kauturan nga nagapamati sa aton programa, lalo na kaina sa first segment kag diri na kita sa ikaduha nga segment sa aton programa. Kag aton anay nga itugyan sa Ginoo ang second segment nga ini mangin pakamaayuman sa tanan naton nga mga kauturan nga nagapamati kag nagatanaw man sa aton nga live streaming. So sa siningan tion, ginapangabay ko ang akong partner, Brother John Russell, na mag-umpisa sa aton nga pagpangamuyo. Let us pray. Lord, kapasalamat kami sa imo kayong gabi na ikaw naging ibahan naton sa aton ng mga gawa, sa aton ng mga aton mga tanan, aton mga obrahon from last week or the past week until now, Lord. Pasalamat gid kami that you are a God of beautiful creation na aton nagapakita imong ginapa-display kayong gabi sa pamaagi ng aton na full moon. Lord, pasalamat din kami sa imo na mga blessings ang ginapa-tawon nimo sa aton in good times and in bad. Dami po ang amon mga blessings na kung amat nga nalipat gid naton, pero salamat gid kami sa kayang oras naging pakibahan nimo kami at paabot kami sa aton na paggawa ng itong gawain ng sa radyo. Bulay kami maging matadlong yung aton na istoryahon at ma-share at tama para sa imo. In Jesus name we pray. Amen. Okay, so sa sininga gabi, ato nimoon Guardian, medyo occasional ang ating aton nga talakayon sa sininga gabi. Aton na lang isit aside ang topic about what all Christians must know. Kag aton ni padayunon lang sa mga masunod nga Domingo. For the sake nga kaina
nag-celebrate ang madamo nga mga churches sa ginatawag the triumphal entry of the Lord Jesus Christ sa Jerusalem. Gani ginatawag na madinaugon nga pagsulod ni Jesus sa siyudad sang Jerusalem. Gin-celebrate ang ginatawag Palm Sunday o sa Pinatsila ginatawag nila Domingo de Pascua. Kay ginapadunggan ang event nga si Jesus sang diri siya dito sa somewhere sa Middle East sa bansang Israel. Nagabot ang tion nga sang pagpasok niya sa Jerusalem, gin-welcome siya sang madamo nga mga katawhan, gindayaw siya, ginsimba siya, paagi sa sang sakay siya sa isa ka donkey, isa ka sapat nga ginasakyan bilang burden of transport sa animal ang donkey ginasakyan nga gasakay ang tao kag kun may mga karga dira man ginakarga sa donkey. Dito nagride ang aton Ginoo pakadto sa Jerusalem kag sadto nga tion grabe ang mga katawan nga nagdagsa kag nagtipon sa iya, ginwelcome siya nga amo ganito nga ang iban nagkuha sang ilang nga mga balabal kag ginbutang sa dalan kag ang iban iya nagpangutod sang mga sanga sang kahoy kag ginbutang sa dalan bilang a symbol o kontanda nga ginwelcome nila si Jesus sa pag-enter sa siyudad sang Jerusalem. Kani dira nagumpisa nga pagkatapos ang Palm Sunday, buwas na, ginatawag na nato na Holy Week. Kani madamo sang mga katawhan gid nga may preparasyon para sa Holy Week. Bangod ang sa kaisipan sang madamo nga mga katawan nga ang tion sang Semana Santa, it is a time to commemorate, a time to remember. Ang tion sa pag dumdum sang ginhimo ni Kristo Jesus, sang pagkari ni Kristo Jesus sa sini nga kalibutan, sobra na 2,000 ka tuig ang nagligad. Gani amuna nga basta Semana Santa siling sang iban nga mga katawan, basta Semana Santa, it is a time for meditation. Ang tion sa pagpamalandong, ang tion sa pag-remember sang ginhimo ni Kristo Jesus, sang pagkari niya, sang pag-abot niya sa sininga kalibutan, nga bisan pa siya Dios, nagpakatao siya kag nagkari sa sininga kalibutan. So madamo siya sa mga ginhimo nga takus gid dumdumon, takus gid nga i-remember. Kani amo ning aton talakayon sa sininga gabi. Ang ginatawag nga what we need to remember about Jesus Christ. Ano bala ang mga bagay? Ano nga mga insidente nga recorded sa Biblia ang dapat naton pamalandungan kay subong iya madamo sa mga katawan nga ang ila ginahimo every time nga may Semana Santa daw hindi naayon sa ginatudlo sang Dios sa Biblia o sa balaan nga kasulatan. Gani ang aton niya talakayon sa sini nga gabi, Brother John, amo iya ang mga bagay nga dapat gid naton hatagan sang focus, mga bagay nga dapat gid naton talupang don. Atong mga butang nga ginhimo ni Kristo Jesus. Kung ano ang implikasyon sa to. Kung ano ang mga leksyon o ano ang mga pagtudlo nga makita naton sadto nga mga event o kung mga bagay nga naobra sa aton Ginoo. Gani before naton ni umpisahan ang number 1, number 2, number 3 sa mga things to remember about Jesus Christ nga kinanglan gid bilang mga Kristohanon, kinanglan gid naton ini dumdumon
Brother Jan, ano ang mahahambal mo about this topic na aton talakayon sa sining nga gabi? So as we begin sa aton na kayang simana na aton na intindihon in English it is Holy Week, in Tagalog na intindihan pa natin that is Semana Santa ay siyang pinakabahol na celebration ng buong mundo, no? Na one of the bigger celebrations amongst na mga Christendom, di ba? Oh yeah. At sa Philippines especially, no? Puno po tayo mga so-called followers of Christ, di ba? Na may mga Protestant po tayo, may mga iba't iba mga sekta, may mga, of course, we have many million na mga Roman Catholics. And I think the beginning is understanding na kung sino gani ang aton ginapadala, sino ang pangalan ang aton ginapa salaysay, sino ang pangalan ang aton ginapabahol, ginapakita sa tao. Imo gid ang importante, no? Imo gid ang aton na dapat intindihon na as we go through a week of celebration of the living Lord Jesus, nalaman po naton. It's important to know that in whom you celebrate. Di ba, no? Sino bala naka-attend bala ang isa ka birthday party, no? Na hindi nimo kilala ang celebrant, ang ila na ano tawag ito? Na birthday. What was the point of celebrating that thing kung hindi nimo nakakilala ang tao? Namin makaon, di ba? Tama. Pero namin mag-enjoy yung ilan na mga games or whatever na ilang iobra. Pero ang pinaka-sweet na birthday celebrant, time to celebrate a birthday is a close friend. Is an individual na imo na kalapitan, no? I recall the times in the enjoyment na nag-enjoy ako ng kami daywa ng akong asawa. Nag-celebrate kami ng birthday na or birthday na akon. So these are wonderful things. Ito ay Semana Santa ay hindi birthday po ni Kristo, to be clear. Pero it's important na nakilala po tayo. And yun din naman ang reason na yung papili mo, Pastor. I think one of the main reasons. Because we want to share with the people na gusto natin mapakita sa inyo yung mga bagay po yung aton na gina-celebrate. The reason why we are celebrating yung gawa ni Kristo kayang semana, which is death for salvation, yung ginatawag natin sa English, patay para sa kaligtasan ng iba, at nagbangon siya on the third day, on that Easter Sunday. So, give you a little spoiler alert, no? Siyang i-spoil pa natin. Yung Semana Santa ay nag-impisa po sa nami, no? With Palm Sunday, may naga-worship, no? Pastor, we said it earlier. May naga-worship, may nagapakita yung ilan na pag-love nila sa kay Jesus. Tapos pagdarating mismo sa Friday. What a challenging week, to say the least, no? And if we go back to the life of Jesus, went from being worshipped on Sunday to being accepted by Sunday to on a cross by Friday afternoon. No? Yeah. So as we consider that, it's a challenging week for the Lord Jesus Christ. Pero what do we learn, no? Ito ay spoiler din naman. On Sunday, nagbangon po yung aton na Kristo. Our Savior is arise in the darkness of night. Nagbangon po yung aton na nag-resurrect yung aton na Diyos. Na walang iba na si Yesu Kristo. So, as we study this, yung aton na dahilan na nagpagawa po natin ito is for us to know na kung pag-iisip po tayo, kung ga-attend kami ng iba't ibang mga services, nakaintindihan natin, we have a knowledge of what we are celebrating. Dahil kung amat, no, this is not specific, ito specific nakakontra sa mga iba't ibang mga sector. Pero dami yung mga tao nag-worship, na nagasunod sa mga mass services, sa mga communion, sa mga church services na hindi nila nalaman, biskang lahat eh. It's important that the believer in the Lord Jesus Christ is aware na kung kaano. So yun po ang mga topic.
Okay, so thank you, Brother John. Tama, no? Kay sa panahon sang Semana Santa, ginaselebrate ang about sa kamatayon ni Kristo Jesus. Kag kung mag-abot man ang December, ginaselebrate niya nga birthday. Pero tama to ngambal mo kagina nga madamo sa mga katawan nga naga-celebrate about the life of the Lord Jesus Christ, His birth and His death, nga wala gid kay balo kung ano ang yara sa kay Kristo Jesus, kag kung ano ang ginatudlo sa pulong sang Dios about the Lord Jesus Christ. Gani kinanglan gid nga aton masiyasat, kung sa Tagalog pa, aton gid bala matukiban ang kamatuoran nga nakarecord sa Bible kung ano ang dapat himuon naton every time nga ma-mention naton ang about sa kamatayon ni Kristo Jesus. Pero generally speaking, ang aton diri nga pagtalakay is about the things that Jesus did, no? Mga bagay nga ginhimo ni Jesus nga maka-encourage sa aton, maka-motivate sa aton nga dapat ginaton siya dumdumon, hindi lang occasional, hindi lang kun tion sang Semana Santa, hindi lang kun tion sang Pasko, kundi adlaw-adlaw. Ma-remember naton kung ano ang mga bagay nga ginhimo ni Kristo Jesus para sa aton. Kay ang the very purpose of the Lord Jesus Christ, kung nga nagkari siya diri, hindi man to para sa iya sarili, kundi para ato sa tanan, sa aton, para sa tanan nga katawhan. Gani ato na umpisahan. What are the things that we need to remember about Jesus Christ? So sa aton diri nga pagtalakay, ang una gid nga sang pagkari diri ni Kristo Jesus, dumdumo naton ang pangalan niya. We must remember His name. Kay ginklaro gin ni Apostol Pablo sa mga Christian sa lugar sang Colose. Amo na nga may ginsulat siya nga ang pangalan sang sini nga book is the book of Colossians. Naka-record sa Colossians chapter 3 verse 17, no? Nga ang hambal, whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Manami man ang version diri sa Ilonggo nga Bible, sa Hiligaynon, nga ang hambal sa Hiligaynon Bible, gani ang tanan nga inyo ginahimo kag ginahambal, himuan ninyo sa ngalan ni Ginoong Hesus, kag magpasalamat kamo sa Dios nga Amay paagi sa iya. Gani isa ini kabagay nga dapat i-remember naton ang pangalan. Gani what is the name of the Lord? Ang Dios nga nagpakatao, nga nagkarisining nga kalibutan. It is very clear nga in sa record sang apat ka gospel writers, si Matthew, si Mark, si Luke, kag si John, ilagid gin record ang pangalan sang aton manluluwas nga nagkari sa sining nga kalibutan. That's why ang kamatuoran nga na-mention pagid sa Psalm chapter 20 verse 7, ang na-mention dira about also the name of the Lord, nga dapat gid dumdumon naton sa tagsa-tagsa kation nga kita nagahimo sang aton nga mga ulubrahon sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. So ang hambal diri, some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Sa Psalm 20 verse 7. So ang gina-refer diri sang nagsulat sang sining nga salmo, gin-refer niya nibala sa mga katawhan sa iba-iba nga nasyon, nga ang hambal, ang iban nga mga katawan, ang iban nga nasyon, nagasalig sa ilang nga mga chariots, nagasalig sa ilang nga mga kabayo. This word chariots and horses, nagahambal ini sang puwersa sang isa ka nasyon sa pagdipinsa sang ilang nga bansa.
sang ilang mga armaments, sang ilang mga weapons. Kay subong iya may war alert na sa iba-iba gabahin sang kalibutan. Labi na diri sa aton, ara na kita sa stage nga daw ginpukusan sa aton government nga mag-improvise ang armaments naton kay base balakon in kaso mag-spark ang labanan, may ara kita nga dipinsa pero sa tutuod lang ay grabe gid. Ano ang idipinsa naton sa mga superpowers man? In kaso abi no, kaya mo nang mabasahan naton sa Facebook. Ano abi kung sa lakayon na kita sang mga inchik sang China? May ibato kita. May ara kita nga armaments nga itapat sa mga super weapons nga ginara na subong sa mga nasyon nga puderuso. Gani amo ni ang sulod sang sini nga kwan sang Psalm 20 nga siling diri ang iban nga nasyon, ang iban nga mga katawhan nagasalig sa ila chariots, kay ang chariots amo ni it speaks about their military power. Ang siling padre in some in horses, pero ang hambal, but we will remember the name of the Lord our God. Gani amo ni ang dako nga pamangkot, what is in the name of the Lord? Ano pala ang yara sa ngalan sang aton Ginoo? Kaga mo ni nga ang importante nga kamatuoran nga aton diri talakayon brother Jan, nga ang pangalan sang tawo, ang pangalan sang isa ka person, it denotes his character. Ang pangalan nagapahayag kung ano ang karakter sang sina nga tao. Ganun mo ni nga o kung sang sina nga persona. Naka-record diri sa Matthew chapter 1 verse 21 na sang nagkari si Kristo Jesus. Rigid gin klaro nga ang pangalan nga iga pangalan sa iya nga pakatao sang natao siya dito sa banwa sang Bethlehem. Amo ni ang naka-record sa Matthew 1:21. Basahon ko diri sa Ilonggo o kung sa Hiligaynon nga Biblia nga ngambal, magaanak siya sing lalaki kag pagahingalanan mo siya nga Hesus. Kay magaluwa siya sang iya mga katawan sa ila mga sala. So ang pamangkot, what's in a name? Ano bala ang yara sa pangalan? So ang pangalan nga Jesus, kung kisa damo man gani sa mga tao nga ang ngalan nila si Jesus man. Pero kung kisa madamo nga mga katawan nga ang ila pangalan si Jesus, si Jesus man. Pero wala kay balo kung ano ang meaning sinang pangalan nga Jesus. Ngani diri sa Biblia ginambal nga tawgon mo ang iya nga pangalan nga Jesus. Kay ang meaning sang word nga sang name nga Jesus, Jehovah is my Savior. The Lord is my Savior. Ganin mo na nga ang Jesus nami ni nga pangalan pero kung kisa gin tulad-tulad sa mga katawan na naguba lang ang pagkabalaan sang sini nga pangalan. Kay ang meaning sini, the Lord is my Savior. Jehoshua. Ang pangalan nga Jesus nagakulugan manluluwas. Amo na nga kung dumdumo naton ang nanungod sa Kristo Jesus, una gid nga madumdumo naton ang pangalan niya. Kanami nga pangalan kay ang kahulugan manluluwas. Kinanglan gid naton sa aton kabuhi kay kinanglan gid naton ang kaluwasan. Okay, so brother Jan, imo na turno ano mapadayon mo nga pagsaysay about this topic na aton diri ginatalakay. You know what the important aspect no sa habang pa-celebrate po tayo no ang itong Semana Santa na nagintindihan po tayo ng meaning po yung aton na mga sabihin no na it's important that we know the language knowing the meanings pala yung mga names. Na aton nakakita no sa ginbasa po ni Pastor Kiena na nagambal po siya in Colossians chapter 3 verse 17
it says, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. No, just want to point out one simple principle po na ito po yung ato na gina-practice, no? Na kung ginapangamoy po tayo sa pangalan po ni Kristo, kanina nagpamuyo po tayo, nagamit ko ng in Jesus' name we pray. Ito po yung atin na pagpasihan, pamaagi ng pulong ng Panginoon kung paano kami na mambati. Whatever you request in my name, yun po nang sabi ni Kristo. I will give it. The Father will give it to you. Yun po nagsasabi. So as we pray, hindi ito ay magic wand na kung ano imo pangamuyo basta Jesus name ang ibutang mo, managdarating po sa imo. But yun po yung pamaagi na sunod kami sa gusto ng Diyos. Yun po, no? When we pray to the Lord Jesus Christ, we are conforming our will to His will. Ano po ibig sabihin pag sabihin, hindi nang gusto naton lamang ang aton nagustuhan pag nagapangamuyo at kasunod po tayo sa kay Kristo. Ang gusto mismo ni Kristo na imo ang dapat naton sundon. No? Okay. So let us pray, let us be reminded na when we pray, ito yung dahilan. Di ba? Ito yung dahilan nagapangamuyo po tayo sa pangalan ni Kristo. In the name of Jesus, ganapangamuyo po tayo. That's why. Because the Lord tells us, dito sa scripture nang babasa ni mga kinina pastor. Okay. So, thank you, Brother Jan. Kag may ari pagidiring reminder sa aton about sa remembering the name of Jesus, because this is very important nga ang pangalan nga Jesus is the name above all names according to the Bible. Kani mayara nga mga sikta gani nga amo nang ila Jesus above all names Christian Church. Kay sa tutuod lang ang pangalan nga Jesus dapat gid mahibalan kung ano ang kaulugan sini. Ang pangalan nga Jesus labaw sa tanan nga pangalan. Why? Kay bangod Savior. Siya nga aton nga kinanglan sa aton kabuhi, kay amo na ang kinanglan naton. The greatest need sang tanan nga tao is to be saved. Ang salvation. Gani ara gid ang sabat. Paano naton maangkon ang salvation? Sa kay Jesus, bangod ang pangalan niya means Savior. So ang makasave lang sa aton ang tunay nga Savior. Hindi ang kung ano nga mga ginahimo naton nga maayo, nga ang saliga naton nga maluwas kita. Hindi ang kung ano nga reliyon, kundi ang makaluwas lang gid sa aton amo ang pangalan nga Jesus. Si Kristo Jesus kay ang iyang pangalan mismo, it denotes salvation. Okay, so diri may ari pagid nga pagabasahon ko sa Philippians chapter 2 verse 9 up to verse 11 nga magklaro pagid ang aton diri nga talakayan about the name of Jesus, na kung may pinakakinanglanon pa sa aton kabuhi para masiguro naton ang aton nga kaluwasan, ina wala sang iban kundi si Kristo Jesus. So Philippians chapter 2 verse 9 up to verse 11, basahon ko ang siling diri sa Hiligaynon Bible. Tungod sini ginbayaw siya sang Dios sa kahitaasan, kaginatagan siya sing ngalan nga labaw sang satanan nga ngalan. Gani sa kadungganan sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga mga tinuga sa langit kag sa duta kag sa idalom sang duta magaluhod, kag ang tanan maghambal sing hayag nga si Hesukristo amo ang Ginoo, sa handumanan sang Dios nga Amay. Wow, very clear, no? The name above all names. That's why amo ni ang dapat gid tani matalupangdan sang tanan nga mga katawan sa pag-celebrate sang sini nga Semana Santa nga magaumpisa na hinaga, magaumpisa na buwas. Nga kung kita nag-meditate, kung kita tuod gid
nga nagapamalandong, hindi nga magkasubo kita, nga daw nagamorn man kita kay napatay siya. Hindi, amo na. Nang dapat gani, every Semana Santa, maghambal kita sang praise the Lord, hallelujah. No? Dayawon ang Diyos, kay nga once and for all, nagkari siya sa sininga kalibutan para masitol ang problema nanungod sa aton sala. Nga maangkon naton ang kaluwasan, gani amo na nga, wala kita naga-against sa mga tao nga nagakasubo ginman kung tion sang Semana Santa, pero aton lang bala ginapadumdum nga the right way nga aton gid himuon every time nga mag-celebrate kita sang Semana Santa. Amo ang kadalagan nga ginhimo ni Kristo Jesus more than 2,000 years ago dito sa Cross of Calvary. Sang paghambal niya bala, it is finished. Natapos na. Nagakulugan, wala na kita sang idugang sa ginhimo ni Jesus. Kumplito na to nga kaluwasan. Galing lang daw gina-insulto siya sang madamo nga mga katawan subong. Madamo sa mga tao daw hindi pa kumplito ang ginhimo ni Jesus dito sa cross ang Kalbaryo. Dugangan pa nila. Ang iban niya gapalansang pagigani sa cross dito sa nadumduman ko sang dito ko sa Pampanga. May ara gito yang nga ginalansang gid sa cross, no? Kag kay para sa ila mabuhin-buhinan kuno ang ila kasalanan. Baw. Nubo kaayo nga pag-isip, no? Kay atong pagpalansang ni Kristo Jesus dito sa cross ng Kalbaryo, amo na to ang kumplito. Nga kapatawaran sa aton kasalanan kung magtuo kita sa iya. O galing lang amo na nga bangod wala sang pagdumdum kag wala sing pagpangusisa sa ginatudo sang Dios sa balan kasulatan, madamo sang naga kadiskarel sa kamatuoran nga dapat gitani sa Semana Santa ang pinaka-kuan gid, ang pinaka focus naton nga sa pag-celebrate amo ang pagdayaw, pagpasalamat naton sa Ginoo nga bisan pa kita hindi takos, we are not worthy because we are all sinful. Dikit kita takos we are not worthy to be loved by God because of our being sinful. Pero salamat, no? Ginigugma gyapon ta sang Dios. Kag amo nang dapat nga makita naton sa Semana Santa, nagakulugan mag-celebrate kita sang kadalagan nga ginhimo ni Kristo Jesus more than 2,000 years ago on the cross of Calvary. Gani amo nino nga masiling naton, we must remember His name. Sa ngalan pa lang nga daan ni Jesus, solbar na ang aton nga problema about on how to be saved. Kay siya lang ang may authority bilang Diyos sa pagluwas sa aton bilang mga makasasala. So brother John, may ikuan ka pa, may sumpay ka pa, may dugang ka pa nanungod sa aton ni ginatalakay. All excellent points, no, about aton na pag studyhan about the name of Jesus, no. The one extra point na nag-click po sa akin na mind pag naga-share ka, Pastor, was the point na nagakita naton that there is a time in the book of Revelation na nagapabukas po sila isya ka book. They are opening of the book in the Old Testament, in Revelation, regarding who can open up the book. Yun ang sasabihan nila. Yun ang nasabihan ng mga angel. Who is worthy to open up the book? At saka kita po natin na walang iba. There was silence in heaven for 30 minutes dahil wala for half an hour daw. Dahil wala nakakaya makabukas. Pero who was able to open up the book? The one and only Lord Jesus Christ. So pag nag-intindihan po tayo, ang aton na gusto, no? Aton na heartbeat po na sa itong gawain ng radyo, ito na dahilan po na nagbalik po ako. Ako ay siyang foreigner, no? Na nag-missionary ako nag-missionary po yung mga parents ko. At ako din na naman, nag-educated ako ng sa isa ka Bible school, Pastor. Tapos, the reason why nagbalik po ako
dito sa Pilipinas ay nakakaya ko magpa-explain at nalalaman ko sa mga dahilan sa Bible. Grabe ang problema po kung tayo ay nagapamati lang. No? Nagapamati lang, even if that is a pastor or a priest, just simply listening and not in agreeance. Yung gusto po natin sa inyo, ito yung dahilan po na sa the Day by Day radio broadcast, yung programa ko. Libre po yung mga Bibles. Because we want you to have an education, a teaching from the Bible. Yes. Hindi natin na gusto na maghuhu lang kita. Naintindihan po tayo. No, in the Philippines, it's an important aspect, no? Sa eskwelahan ninyo, may mga memorization. May mga isulat sa board, may mga isulat sa notebook. At importante din naman yun pag namin ang tudlo. Pero ang problema po, pag hindi na tadlong yung tudlo, sundon po na tayo, dami ang mga tao nanaloko yung mga units of religion, yung mga grupo ng mga religion. So, ang atin nagustuhan, yung nasasabi na sa pulong, work out your faith with fear and trembling. Ibig sabihin, gusto natin maging, ang atin na intindihan, ay may katakot. May katakot. Hindi nasasabi na nakakatakot dahil ano na mga bagay. Nakakatakot dahil importante ito. No? Importante ang mga knowledges, ang mga knowing kung sino pala si Jesus. Like ito din naman ang aton na nagtutom, no? That we have learned today, yung mga values, kung sino pala si Kristo, no? Ano nakakaya? Understanding nung aton nagintunan. Para pag nag-worship po tayo, when we try to worship the Lord, we know who we are worshiping. No? So yun po yung aton na gusto na to make you aware kung kung sino po si Kristo. Okay, thank you, Brother Jan. That's why, no? Aton ginatagan sing pagpadumdum ang aton nga mga kabyanan sa sining nga gabi nga sa sining aton nga programa buwas maumpisa na ang Semana Santa. Ang amon di nga ginahimo ni Brother Jan sa sining nga talakayan amo ang pamaagi sang Dios wala nga mahimo ginaton ang mga bagay nga naayon sa iya kabubuton by following the guidelines nga nakarecord sa Bible. Amo na gani nga si Jesus once and for all lang to ginhimo niya ang paghatag sang iya kabuhi. Hindi na to dapat sulit-suliton, no? Kay nasitol na ang problema sa ang aton kasalanan. Ginpasan niya na once and for all dito sa cross ang Kalbaryo. Ang aton na lang himuon iya ang pagtuo sa iya. No? Ituuhan naton by faith. Aton kilalahon nga atong ginhimo ni Jesus sa cross ang Kalbaryo, ginatag niya iya kabuhi, nagpalansang dito sa cross. Paghambal niya, it is finished. That is the word of victory, kadalagan. Nga gindaog ni Kristo Jesus ang kamatayon. Wala na gahom ang kamatayon kay may resurrection. Pamuna nga siya ang naghatag sang example sang sulundan nga kung kita may relasyon sa iya maangkon man naton ang resurrection. Amo na gani nga wala kita sing dapat gid katahapan o kung kadlukan sa ginatawag kamatayon kay ang tunay nga Kristiyanon pareho sang ginambal ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Nga anambal na ni Pablo, it is because pattern sang ginimo ni Jesus sang pagkari niya sining kalibutan. Naghimo siya sa mga milagro, naghimo siya sa mga pagtudlo, mga pagwali for the period of 3 years. Kag pagkatapos gindakop siya, ginlansang sa cross, pero ang record sang Bible wala siya nagpabilin sa cross. Bangod kay gintaltal siya, ginlubong, pero sa sulod sang 3 ka adlaw nabanhaw. He was resurrected. Gani ang cross wala na, bakante na to.
wala na dira ang Jesus. Gintaltal na siya, ginlubong, nabanhaw, kag nagkayab sa ibabaw, kag naghatag sa aton sing pagpasalig, nga kon tuuhan naton siya, batunon naton siya sa aton kabuhi, maangko naton ang kadalagan. Kadalagan sa kasalanan, ang gahom sang sala nga mo ang kamatayon, nga kung mapatay kita dito makadto sa impyerno, wala na nadaog na because of Jesus Christ. Pagkatapos ang aton nga kaluwasan silyado na bangod sa ginhimo ni Kristo Jesus dito sa krus sang Kalbaryo. That's why ang isa ka bagay diri nga aton pagidtalupang doon nga ginhambal sang balaan nga kasulatan sa naka-record sa John chapter 20, John chapter 20 verse 31. Nga basahon ko di sa Ilonggo man gyapon nga Biblia ang hambal, pero ginsulat ini agod magtuo kamo nga si Jesus amo ang Kristo, ang anak sang Dios, kag paagi sa sini nga pagtuo may kabuhi kamo sa iya ngalan. Na in the name of Jesus gyapon. The importance of this name. Makita naton nga the name above all names. Ang pangalan nga may gahom sa pagluwas. Amo ang pangalan nga Jesus. Ang pangalan nga Jesus. Kagamo ni ang dapat sa Semana Santa. Dumdumo naton si Kristo Jesus sa sini nga pamaagi. We must remember His name. Siguro sa masunod nga Domingo kay kwanto no inang Resurrection Sunday, Easter Sunday, matalakay na naton adi ang iban pagid. Kay nakabot ng 3 punto nga daw signal na nga takpan naton ang aton nga programa, second segment sang aton nga talakayan sa radyo. Pero manami ini nga topic kay very relevant kag current gini kay amo ni ang event nga gina-celebrate sang madamo nga mga katawhan nga nabilong sa Christendom. Ang tanan nga mga reliyon nga nagaako nga sila o kon ginatawag mga Kristohanon. Pero sa tutuod lang nga mo ganina nga we are warned by the Bible nga hindi ang tanan nga tao nga nagatawag sa kay Kristo Jesus Ginoo kag nagasimba man sa iya anak sang Dios. No? That's why we are warned kay ang hambal ang hindi tanan nga tao nga nagatawag sa akon Lord Lord makasulod sa ginirian sang langit. Ang mga katawhan lang nga makakadto sa langit amo ang mga katawan nga nagasunod sang kabubuton sang Dios, the will of God. But he that doeth the will of God, amo atong mga katawan nga maka-enter sa kingdom of heaven. Gani sino ina? Who are those person who are doing the will of God? So atong mga katawan nga nakabato na sa iya. Klaro na ang ginatudo sa Biblia. Wala na ginasupak amo ganina nga ang Bible amo ning aton pinaka-plumb line. Ang Word of God, ang Biblia, amo ning aton nga pinaka-nibil kung sa mga gamit pa sa karpintero nga madeterminaton ang haligi nga ginapundar sang karpintero nga matadlong kon gamitan mo sang tunton. No, ina balang nang daw kanay nang mabugat nga bagay bala nga may line, may nylon thread nga kon itunto na makita mo kung nagalihis o tiko ang haligi nga ginapasad, ginapundar. Amo man ang Bible. Gani nga diri sa Biblia na puno ini sang kamatuoran nga kung kisa ini nga mga kamatuoran wala pa natulo pangdan sa madamo nga mga katawan. Gani amo na nga ang kagamitan sang Biblia nagasabdong ni sang tiko. Nagabadlong, nagahatag instruction. Kag amo gini ang kagamitan sang Bible, and I know for sure nga madamo sa mga katawan nga may mga Biblia man pero ugaling lang wala ginatunan. Ang iban niya daw ginagamit nila gani nga
daw anting-anting lang sa sulod sang ila balay, daw isa lang ka holy object nga wala ginabukad ka wala ginatunan. Gani salamat kita nga diri sa aton programa Talakayan sa radyo, Counseling Time sa radyo, ang pinaka textbook naton is the Word of God, the Bible. Kay ari diri tanan kun kaluwasan, ari diri tanan naka-record paano maluwas ang tao. Kung pagkabalaan sang kabuhi, diri tanan ginatudo kung paano kita makilala nga manginbalaan sa tubangan sang Dios. It is in the Bible. Ari diri tanan gani kumplito ang ginbilin sang Ginoo nga mga guidelines on how to live a holy kind of life. That's why muna ang aton diri nga talupang doon, siguro Brother John, aton ipadayonon lang sa masunod nga Domingo. Wala pa ni nato natapos. Bahin pa man to sang kalaki pa to sang Semana Santa ang Domingo. So damo tadi sang talakayon kag siguro maklaro na ni naton sa masunod nga Domingo. Gani siningat yon before kita magpa-goodbye, magtakop sa aton programa. I would like to invite all our friends and our brethren sa isa ka event nga for the first time matabo sa isla sang Boracay. Love Feast Boracay. Mag-aumpisa ini sa April 17, mag-aumpisa ang sports activity April 17 hasta sa 18. May competition sa basketball kag sa volleyball. Kag pagkatapos 21 to 23 mag-resume naman ang sports activity gyapon, basketball and volleyball again. And then may ara nga exhibition sa BMX, may mabisita nga champion sa Amerika sa BMX rider. So nagkristohanon siya ngani mag-aabot siya di sa sina nga date April 23, 24 magahatag sang BMX riding exhibition. So isa ka bisita from America. And then also may mga celebrity kita sa Christian music artist. May mga celebrity. Ara si John Rua and then si Sheena Lee. So magabisita sila, maga-perform sa mga kalantahon na makatag inspiration sa aton Christian life. So a sort of short concert or mini concert siguro ito. Magatag sila mga special numbers and ang importante may ara nga preaching of God's word duwa ka gabi 24 to 25. Gani ginaagda naton ang aton mga kaabyanan diri sa mainland o sa Boracay Island. May ara nga mga ginahatag nga mga raffle tickets libre, wala bayad. May tsansa nga magadaog sang mountain bikes kag sang electric fans kag may food packs and isa pa may bugas nga mabaton kung sino ang magabutan nga mga raffle tickets nga i-intra o i-entry naton sa pag-draw sang mga raffle tickets nga magdalaog. So ginaimbitar namon ang tanan magkari ka mo sa 24 to 25 duwa ka gabi nga pagwali sa mga balita. Pamatian naton kung ano ang pamaagi sang Dios para maangkon naton ang kaluwasan. Kag sa sining gabi, Brother Jan, we are reminded this coming May 12 tiyo na sang eleksyon ba pila na lang no? Pila na lang ka mga inadlaw ang nabilin, election time na gani. We are reminded nga ipangamuyo ginaton. Kay importante ni election day is very important. Labi na sa aton nga mga Kristiyano nga aton gid bala dalon sa pagpangamuyo kung sino ang mga tao nga ipilion kag matagan sang leadership position sa aton nga nasyon, sa aton nga probinsya, sa aton nga kabanwahanan kag bisan pa sa aton barangay. So aton naman gani din natunan nga ano ang instruction sang Ginoo bisan pa sa regard sa aton government, labi na sa aton pagpili. Gani sa aton
sa Christian principle, we are instructed nga dapat ang ibutang naton nga magadumala sa aton nga susyudad amo ang mga katawhan nga may kahadlok sa Dios, mga God-fearing, mga katawhan nga nagapasakop sa mga biblical principle nga ginatudo sa Biblia. Kani madamo kita sa mga kulturan nga yara nagsulod sa political arena naton kag amuna nga aton gid sila pangamuyoan. Gani sini nga gabi magalapit kita brother niyan sa aton pagpangamuyo before kita magtakop sini aton programa kag ginaagdagin naton man sa aton mga kauturan sa Ginoo nga aton gid dumdumon sa pagpangamuyo. Si Brother Nicky Boy Kahilig, number 5, nagadalagan siya bilang konsihal, bilang SB member diri sa aton Banwang Malay. So aton siya dalon sa pagpangamuyo nga ang kabubuton sa Ginoo amo ang magadaog ang matuman, no? So we are instructed nga ilakip naton sa pagpangamuyo bisan pa ang aton nga mga government leaders. Gani magalapit kita sa pagpangamuyo sini nga tion brother John, no? Ikaw man nagpangamuyo og ina sa opening prayer, ako ma-closing subong. Okay, so ma-pray kita before we end our talakayan sa sining nga gabi. Loving Heavenly Father, Lord, nagalapit kami sa imo sa sining nga tinion. Nagapasalamat kami nga ikaw gyapon ang nagapanguna labi na sa sining nga programa namon sa radyo kag sa live streaming 106.1 FM. Salamat Lord nga ang ini nga station ginagamit mo para mabantala ang imo nga pulong kay amo ning pinaka-importante nga kinahanglanon namon sa amon pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Gani Lord sa sining tion amon ginatugyan sa imo bisan pang amon nga nasyon kang nakahibalo sang nagakatabo subong may disunity bisan pa nga ang gina-challenge sa tanan nga mga Pilipino sa amon bansa amo ang unity, ang pagtingob, pero sa ebidensya hindi makita ang unity. It is because nga daw kampi-kampi ang sistema subong. So Lord, buligi kami. Ikaw ang labing gamanan nga Dios nga nakahibalo sang tanan namon nga kaintangan labi na sa amon nga bansang Pilipinas. Gani Lord, buligi ang tagsa-tagsa sa amon labi na sa tion sang eleksyon sa Mayo 12 nga tagan mo gid kami sang kaalam kung sino ang karapat-dapat nga ibutang sa leadership nga magadalaog para sa gamiton mo nga mangin pakamaayo para sa amon nga gobyerno. Ani Lord, kilala mo sang datanan ang mga nagadalagan sa iba-iba nga mga posisyon. Ngani gidadangop namon sa imo si Brother Nicky Boy. May desire gid siya nga magamit ang iya nga time, ang iya abilidad, ang iya nga ikasarang para sa pagbulig sa amon nga Banwang Malay. So Lord, ginadagap namon sa imo kag upod pa sang kung sino nga mga kandidato nga qualified for good leadership and good governance. Ikaw Lord ang magpanghikot nga mabutang sila tanan sa iba-iba nga mga posisyon pag-abot sang Mayo 12. Salamat gid Lord sang imo guidance, salamat sang imo reminder nga bisan pa sa panggobernuhan na ibala namon nga concern kagid gali Lord para sa amon. So buligi man kami, buligi ang amon bansa nga ma-revive, maka butwa kami sa hindi maayo nga mga kaintangan sa mga nagliligad nga mga tinuig because of poor leadership sa amon nga nasyon. So salamat gid nga ikaw ang amon Dios nga madang panamon sa tanan nga mga bagay nga amon ginadangop sa imo sa sining nga gabi. Ikaw ang magpakamaayo sa gyapon sining nga radio station. Pakamayo ang tanan nga mga kauturan namon nga nagapamati, nagasuporta sa sining radio ministry. Ni amon pangamuyo, ni amon pasalamat in Jesus name. Amen. Okay, sa liwat, bye-bye sa tanan. Ini ang inyo abyan, Pastor Peter M. Arbulario, nga
hatag sang pagpadumdum. Gusto gid sang Dios nga maangkon mo ang kaluwasan abyan. Brother John? Ako po si Jonathan Russell, imamanamon mensahe para sa inyo. Ang Diyos nagahulat, ang Diyos nagatawag sa inyo. Pagtanggap mo na yon.